Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Paul Banzuela, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! May mga taong galit na galit, pero nang gusto nilang humakbang pasulong para harapin si Han Sanchen, bigla nilang naalala na may mali, kinailangan nilang harapin si Han Sanchen, ngunit hindi nila ito kinaya. Kaya't kahit galit ka, pwede ka lang magtago at tumahol na parang aso na may buntot sa pagitan ng mga paa. Han Sanchen, masyado kang mayabang, hindi mo ba alam na minsan ang mga taong masyadong mayabang ay kadalasang namamatay ng kawawa? Oo, Han Sanchen, nasa ilalim ka na ng mabigat na pagkubkob at naglakas loob ka pa ring maging mayabang, hindi ka ba natatakot na may kapalit kung mananatili ka dito? Hindi ka ba natatakot na mas matindi ang ganting ito? Itinuro ng isang grupo ng mga tao si Han Sanchen at nagmumura, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos, sa takot na maakit nila ang atensyon ni Han Sanchen at mahawakan at bugbugin ng Han Sanchen. Bagamat marami sila, wala kang magagawa kung susunggaban at bugbugin minsan. Wala siyang ginagawa kahit kanino, wala siyang bantay kahit kanino, ikaw lang ang ginagawa niya, maaaring mamatay siya, ngunit hindi ka rin mabubuhay ng maayos, sinong gustong maging malas? Hindi pinansin ni Han Sanchen ang gayong maliit na tungkulin, sinulyapan si He Fang, at nagsabi, kaya, ngayon ay bibigyan kita ng dalawang paraan, una, lumayo ka sa abot ng iyong makakaya, huwag mo akong abalahin dito, patatawarin kita, patayin mo ang mga aso mo. The second way, yung hindi takot sa kamatayan pwede na, I would like to know if you will die first or me. But, I'm basically certain that you guys won't be able to see me die, dahil siguradong mauna kayong mamamatay. Pagtapos niyang magsalita, biglang naging wild ang black energy ni Han Sanchen, at biglang lumutang ang buhok niya, parang may bumabang demonyo. Such powerful. Guy a demonic energy. This is justifying Guy, isang tao, ngunit ito ay katumbas ng aura na binubuo ng 10,000 sa atin, halimaw ba ang lalaking ito? Walang nag-aaway, ngunit ang isang grupo ng mga nasasakupan ay ganap na natulala. Ang lakas ng lalaking ito ay nakakakilabot sa pakiramdam pa lamang. Nakasimangot din si He Feng, kahit alam niyang napakalakas ni Han Sanchen, narinig niya na ibang-iba pa rin ito sa kanyang sariling karanasan. Naramdaman niyang may aura ng kamatayan na nakapaligid sa kanya, nagtagal sa kanya. Panipi, ano bang dapat mangyari? Panipi, kumunat ang noo at hindi agad nakasagot. Dahil pinili ni Han Sanchen na lumaban, natural na hindi maiiwasan ang isang digmaan. Gayunpaman, may mga partikularidad din sa kung paano lumaban. Ay isang magandang bagay, ngunit kung ito ay isang miserableng tagumpay, hindi naman talaga gaanong ibig sabihin. Bagamat sinabi ng may-ari ng Nayo na huhulihin niya si Han Sanchen sa lahat ng paraan, bilang isang commander, hindi naman talaga niya masisimulan ang laro sa pamamagitan ng pagpapatambo ng mga tao, di ba? Ito ang kabisera na ginugol ng sikat na tindahan ng ilang dekada na pagtitipon, kapag ito ay nawala, walang paraan upang itago ito, kung kumalat ang balita, madudumihan ang mukha ng sikat na tindahan, at natural na madudumihan din siya, ang commander, Sa makatuwid, dapat tayong manalo, ngunit dapat nating bawasan ang mga pagkatalo hanggat maaari at manalo ng maganda. Napakabangis ng Han Sanchen, noong tayo ay nasa Yetian City, sinubukan ng mga tao doon na gamitin ang human sea tactic, ngunit ang sobrang siksik ng dagat ng tao ay magdudulot lamang sa atin ng mas malaking casualty. Sa makatuwid, dapat nating gamitin ang taktika ng human wave, ngunit dapat nating panatilihin ang agwat sa pagitan ng bilang ng mga taong lumalabas. Kaagad na ipasa ang utos, pinapanatili ng lahat ang kasalukuyang pagbuo, isang grupo bawat batch,
at palibutan ako ng 3,000 Han sa isang hierarchical na paraan. Oo, bilang karagdagan, ang mga espesyal na koponan ay dapat na ipasok sa mga hanay na ito upang matiyak na ang bawat hanay ay may sapat na pagiging epektibo ng labanan. Oo, kapag umatake sa Han Sanchen, kailangan mong maglaan ng oras, ngunit hindi masyadong mabagal, gayunpaman, hindi ka dapat maging masyadong sabik, hindi kasing daling harapin ang Han Sanchen gaya ng iniisip mo. Don't worry, Special Envoy, sinabi na namin sa lahat ng kapatid na dapat sundin nila ang training requirements. Well, simulan na natin ang pagkilos. Oo, ang nasasakupan ay umatras, at pagkatapos ay gumawa ng kakaibang kilos habang nakataas ang kamay, kaagad, ang unang hilera ng mga tao na nakapalibot sa Han Sanchen ay agad na umatake. Pagkatapos, ang pangalawang hanay ay nagpalagay ng isang defensive na posture, at ang pangatlong hanay ay nagpalagay ng isang umaataking posture. 6 na magkakasunod na hanay ng mga tao, halos 1,000 tao. Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen, alam niya na sa pagkakataong ito, maaaring nakatagpo siya ng isang tunay na sanay na hukbo. Mahirap lampasan ang antas na ito. Hindi tulad ng ibang larangan ng digmaan, may tahanan pa rin si Han Sanchen dito. Sa panahon ngayon, si Han Sanchen ay hindi makahanap ng masisilungan kahit na gusto niyang humanap ng masisilungan, sa makatuwid, siya ay nakatakdang salakayin mula sa lahat ng panig. Ito ay talagang lubhang mapanganib para sa sino mang individual na sundalo. Bukod dito, hindi alam ng grupong ito ng mga lalaki na ang pagsasanay mismo ay napaka-target, ngunit natutunan din nila ang mga aral mula sa nakaraang pakikipaglaban sa mga lalaki sa Yetian City. In short, very particular sila sa pagbuo ng tropa. Lahat ay nagpapanatili ng isang tiyak na distansya, hindi masyadong malayo o masyadong malapit. Ang bentahe nito ay umiiral pa rin ang taktika ng dagat ng tao, at kahit na, dahil sa isang tiyak na distansya, ang bawat umaatake ay maaaring magpakita ng kanyang sariling lakas ng mas flexible. Sa kabilang banda, para kay Han Sanchen, ito ay medyo mahirap labanan ng direkta. Sila ay sobrang lapit na kung may sumabog sa kanila, lahat ay mamamatay sa isang iglap, bagaman ang ganitong uri ng pinsala ay matitiis para sa isang pangkat na may napakaraming tao. Ngunit ang gayong nakakatakot na suntok ay magdudulot ng malaking psikolohikal na pagkabigla sa kanilang mga tauhan. Alam nating lahat na ang pakikipaglaban sa isang digmaan ay nakasalalay sa moral ng militar. Kung masisira mo ang moral ng kalabang hukbo, hindi ako siguradong mananalo ka, pero at least mas malapit ka sa tagumpay. Ngunit sa ganoong porma sayon, kung gusto ni Han Sanchen na direktang magdulot ng isang palo ng grupo sa kanila, natural na magagawa niya ito, ngunit ito ay mahirap. Hindi bababasa, ito ay dapat gawin na may malaking pagkalugi. Ngunit kung ang pagkalugi ay napakalaki at napakaraming tao pa rin, kung gayon para sa Han Sanchen, ang mga natamo ay mas malaki kaysa sa pagkalugi. Sa makatuwid, sa pagitan ng opensa at depensa, si Han Sanchen ay nasa napakahirap na sitwasyon. Sigurado, karapat-dapat silang maging mula sa akademya ng sining, at talagang karapat-dapat silang maging grupo ng mga tao na may napakataas na ikgaya ng inilarawan ng espesyal na sugo na nakaputi. Ang pagbuo pa lang ng tropa ay marami ng masasabi. Sa wakas, ito ay ang kanyang sariling nakakasakit at nagtatanggol na sermon. Ang isang hilera ay umaatake at ang isa naman ay nagtatanggol, parang nasa harap ang atake at nasa likod ang depensa, medyo baligtad ito. Ngunit sa totoo lang, ito ang pinakamahusay na paraan para iset up ang iyong formation. Ang layunin ng kanyang paggawa nito ay umatake muna ako at kailangan mong ipagtanggol, sa oras na matapos kang magdepensa at pagkatapos ay atakihin siya, ang kanyang ikalawang hanay ng depensa ay nakarating na sa kanya. Ang ibig sabihin nito ay unti-unti nilang gagawin ang ganap na inisyatibo sa ritmo at pipilitin kang mahulog sa kanilang ritmo. Ito ay kakilakilabot, masasabi pa nga na ang mga galaw na ito ay parang pagkuha ng mga leksyon mula sa Han Sanchen, dahil si Han Sanchen ay isang taong mahilig maglaro ng ritmo at magkusa sa laro. Tretuhin ang iba sa kanilang sariling paraan. Pangalawa, siguradong wala silang isang atake at isang depensa, kung maganda ang mga hula ni Han Sanchen. Nakakatuwa, malamig na ngumiti si Han Sanchen. Pero, do you think na wala akong magagawa sa'yo? You are simply childish and naive. Nang matapos magsalita si Han Sanchen,
ngumiti siya ng nakakainsulto, biglang bumukas ang kanyang aura, at dumiretso siya kay Heifeng para patayin siya. Special Envoy, retreat quick, this guy wants to capture the thief first and capture the king. Napakabilis ng reaksyon ng mga tao sa paligid niya, matapos matuklasan na papunta dito si Han Sanchen, mabilis nila itong hinayla at umatras. Kasabay nito, isang hanay ng mga tao ang agad na sumugod at sinubukang lumaban. Wow! Si Han Sanchen ay parang agila, sa isang suntok, ilang tao ang nahulog sa lugar at ang koponan ay nakakalat, pero nang lingunin niya si Han Sanchen, lumipad na naman siya sa ere. Hindi, nagmamadaling hinayla ni Heifeng ang mga lalaking humaharang sa kanya, hindi ako ang target niya, at walang saysay na patayin ako, sikat na tindahan ito, at hindi ako ang tunay na pinuno. Ano? Nagulat ang kanyang mga nasasakupan, hindi lubos na nauunawaan kung bakit sinabi ito ng sarili nilang espesyal na sugo. Dahan-daang nagniwi si Heifeng, ang bait talaga ng Han Sanchen na ito, at least napaka-adaptable niya in terms of tactics, nagkunwari siyang inatake ako, at pagkatapos ay hindi namin namamalayan na pinaliit ang aming mga depensa, bilang resulta, ang pagbuo pa lang namin ng kolum ay magugulo. Ipadala kaagad ang mga tao sa likod ko para protektahan ako, ang ibang mga taong kasali sa labanan ay dapat panatilihing hindi nagbabago ang kanilang porma sayon. Oo, superior. Pagkatapos ng panandaliang ikalat ni Han Sanchen ang porma sayon ng kalaban, mabilis na muling inayos ng kalaban ang kanilang mga sarili pabalik sa kanilang orihinal na anyo. Tumayo si Han Sanchen sa hangin, tinitingnan ang sitwasyong ito, hindi niya maiwasang sumimangot saglit. Bagamat ang pag-atake ni Han Sanchen ay hindi aktwal na nagtangkang sirain ang porma sayon ng kalaban, ito ay malinaw na si Han Sanchen ay may sariling malinaw na intensyon para gawin ito. Gusto niyang suriin kung gaano kahusay ang kalaban, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang kalaban ay sanay na sanay, ang resultang ito ay hindi isang magandang bagay para sa kanya. Ang makabalik sa orihinal na estado sa napakaikling panahon ay ang kanyang tunay na kakayahan. Sa pagiging mahusay na sinanay, nangangahulugan din ito na ang ilan sa mga diskarte ni Han Sanchen ay talagang hindi talaga matibay. Kahit papaano, medyo mahirap gamitin ang uri ng mabilis na tactical na paglipat na ginagamit laban sa Yetian City. Kapag ang kabilang partido ay hindi man lang naloko, tila ang pinakamahusay na pagpipilian ay upang labanan ng direkta. Gayunpaman, sa isang labanan, hindi magkakaroon ng anumang kalamangan si Han Sanchen. Napakaraming tao sa kabila, posible bang kailangan talaga nating gumamit ng pangoaks para maputol ang madugong landas? Nakasimangot si Han Sanchen, ngunit malinaw naman, hindi ito umaayon sa mga ideya ni Han Sanchen. I don't believe it, kahit gaano pa katibay ang depensa, hindi pwedeng maging perpekto, dapat may mga kapintasan ka, atakehin muna natin. Tapos laban, tayo, lumaban hanggang magpakita ka ng kapintasan, lumaban hanggang magpakita ka ng kapintasan sa depensa. Boom! Direktang sumugod si Han Sanchen patungo sa karamihan, at 6 na koponan ang mabilis na lumapit. Sa oras na ito, sa isang misteryosong silid, ang may-ari ng nayon, na nakasuot pa rin ng kanyang maskara, ay dahan-daang lumabas. Nakaluhod sa lupa ang isang lalaking nakaitim na tila naghihintay ng matagal. Panginoon ng nayon, ang mga bakas ng Han Sanchen ay natagpuan sa bukid ng Trigo, at lahat ng mga tao mula sa sibil at militar na akademya ay sumugod. Bahagyang tumanggo ang may-ari ng tindahan, ito ay isang bagay na pinlano, dahil dumating si Han Sanchen sa isang sikat na tindahan, tiyak na hindi niya gugustuhing palitan ng pera ang ilang magic skill. Dapat niyang malaman na kasama natin ang mga taong sumalakay sa Yetian City. Dapat nandito siya para sa investigasyon pagdating niya dito. Gayunpaman, ano ang magagawa niya kung nalaman niyang grupo tayo ng mga tao? I don't quite understand Han Sanqian's purpose of risking his life to investigate, although the people above told me na talagang pupunta siya sa sikat naming tindahan. Ibinaba ng lalaking nakaitim ang kanyang ulo at sinabing, Master, maaari po bang pumunta lang si Han Sanchen para magbenta ng pera at tingnan nga pala. Hindi pala niya alam na pinaghandaan na namin siya. Siyempre, ito ay talagang common sense, at lohikal na pagsasalita, ito ay dapat na totoo, gayunpaman, ang kinakaharap natin ay si Han Sanchen, kung maingat mong pag-aaralan ang kanyang estilo sa trabaho,
malalaman mo na ganito ang magagawa ng lalaking ito ng ganoon kadali. Naghinala ang may-ari ng nayon na may iba pang layunin si Han Sanchen para imbestigahan tayo. We are already the last line of defense outside Burning Bone City, may ilang bagay na dapat nating imbestigahan ng malinaw. Ang may-ari ng nayon ay sumimangot at nagsabi, sa madaling salita, hindi kayang matalo ni Han Sanchen, kung matalo siya sa kanya bilang isang sundalo, ang tama ay dapat na kamatayan. Pero hindi natin kayang matalo, kapag natalo tayo, direktang ma-expose ang team sa taas sa harap ni Han Sanchen, this is definitely not a good thing for US. My subordinate understands, so when the incident happened, I had someone immediately send this message to the superiors, para maintindihan din ng superiors ang sitwasyon sa side natin para mamonitor nila at mabigyan tayo ng suporta anumang oras. Ang may-ari ng tindahan ay tumango, magaling, bagaman ang aking sikat na tindahan ay may tiyak na pagtitiwala na maaari tayong manalo ng Han Sanchen, makatuwirang gawin ito bilang pag-iingat. Oo, tumango ang katulong. Patuloy na subaybayan ang Han Sanchen sa bukid ng Trigo at hilingin sa mga tao mula sa Civil at Military Academy na bigyang pansin ang pagkubkob. Ang Trigo ay ang unang eksenang natuklasan ni Han Sanchen, at ito rin ang lugar kung saan pinakamahusay nating maipakita ito sa mga tagalabas. Ngunit, bukod sa lugar na ito, ayoko makita ito ng Han Sanchen kahit saan pa. Pakiusap ng mga nasasakupan, alam mo ito. Ay talagang imposible para sa Han Sanchen na malaman ang iba pang mga lihim ng ating nayon. Malamig na ngumiti ang may-ari ng nayon, pagkatapos kung may lagay ang bitag sa loob ng napakaraming araw, malamang na naisip ni Han Sanchen na ang taniman ng Trigo ay dapat na naglalaman ng nakakagulat na sikreto, sa katunayan, iyon lang ang gusto kong ipakita sa kanya. May mga bagay, kapag iba ang level, natural na haharapin mo ang iba't ibang mga bagay, kung ano ang nakikita mo ay madalas kung ano ang isinaayos ng iba para makita mo. Pagkasabi nito, ngumiti ng masama ang may-ari ng nayon, at saka dahan-daang lumabas ng silid. Sa oras na ito, nakikipaglaban na si Han Sanchen sa mga tao mula sa Akademya ng Sining. Ang mga tao sa Akademya ng Sining ay talagang ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay, at ang kanilang mga individual na kakayahan sa labanan ay napakalakas. Kahit naharapin nila si Han Sanchen, hindi naman natatakot ang mga lalaking ito. Isa-isa silang lumaban sa Han Sanchen, at may suporta sila ng team. Sa makatuwid, para sa isang sandali, Han Sanchen ay hindi sa anumang dehado sa lahat. Ang parehong ay totoo para sa Han Sanchen, bagamat napakalakas ng grupong ito ng mga tao, isa pa rin siyang tunay na master-level figure, bagamat nahaharap siya sa mga baliw na double teams, kaya niyang harapin ang mga ito ng napakatahimik. Ang sino mang gustong magdulot ng anumang pinsala kay Han Sanchen sa kapaligirang ito ay isang pagnanasa lamang. Special Envoy, si Han Sanchen ay talagang may kakayahan. Sa pagharap sa formation attack ng aming 6 na koponan, hindi lang siya nahulog sa anumang kawalan, ngunit hinarap niya ito ng napakatahimik. Mahinang sabi ng isang subordinate sa tabi ni Heifeng. Ang mga mata ni Heifeng ay binibigyang pansin ang sitwasyon ng labanan sa itaas, pagkarinig ng mga salita ng alipin, hindi niya maiwasang tumango. Oo, ibig sabihin marami tayo, kung talagang ilang libong tao lang tayo, sa totoo lang, kung ihahambing sa kasalukuyang sitwasyon ng digmaan, tayo ang dapat mag-alala. Bagamat nag-away sila ng pabalik-balik, sa madaling salita, sa napakaraming tao at napakagandang porma sayon, hindi nila sinamantala ang dapat na sa kanila. Para sa kanila, hindi talaga iyon naaayon sa kanilang agarang plano. Hindi ito masyadong akma sa fundamentals ng kanilang team building. Dapat silang bumuo ng unilateral suppression. At ito rin ay makikita sa gilid, kung gaano kalakas at perwisyo ang Han Sanchen. Kung hinuhusgahan mula sa kasalukuyang sitwasyon, bagamat mahirap matugunan ang mga inaasahan, walang dapat ipag-alala. Halos mabigyan ko siya ng Han Sanchen ng hindi bababa sa 20 beses sa gayong 6 na hanay na koponan, kaya niyang labanan ito, 20 pag-atake ng koponan. Ngumiti ang nasasakupan at nagsabi, bagaman siya ay talagang mabangis, kung ihahambing sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan, hindi dapat makayanan ni Han Sanchen ito ng 5 beses, kahit na maabot niya ang kanyang limitasyon, maaari lamang itong maging 10 beses sa pinakamarami. Tama na. Ngumiti ng mahina si Heifeng, ganun nga. Kaya,
Sa kabuuan, ang larong ito ay nakakagulat ngunit hindi mapanganib. Ituloy mo ang laban, magpahinga na tayo, ngumiti ng mahina si Heifeng, at ang kanyang espiritu ay nagbago mula sa sobrang tensyon hanggang sa nakaka-relax at malayang. Ate Yingxia, napalibutan na si Kuya Sanchen, dito lang ba talaga tayo manood? Sa ibang bahay na pawid ay bumagal na ang tindi ng apoy. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang dalawang babae. Ayon sa direksyon ng hangin, ang apoy ay lumipat na patungo sa Han Sanchen, kaya kahit na ang temperatura dito ay napakataas, ito ay patuloy na bumababa. Para sa dalawang babae, ito ay higit pa o mas kaunting pagkakataon na huminga. Ang Ivory ay kailangan lamang na bahagyang suportahan ang isang pagsabog ng enerhiya, at silang dalawa ay maaaring makayanan ang pag-atake ng mataas na temperatura. Hindi na kailangan ng Ivory na patuloy na kumonsumo ng mas maraming enerhiya upang suportahan sila tulad ng ngayon. No need. Obviously very powerful ang mga yan. Pag lumabas tayong dalawa, hindi lang natin matutulungan ang kapatid mong si Sanchen, magiging pabigat pa tayo sa kanya, sabi ni Ivory. Then kailangan ba nating tulungan si Kuya Sanchen na i-activate ang Pangu-Axe? Kaya ko, sabik na sabi ni Xiao Tao. Bahagyang kumunot ang noo ni Su Yingxia na para bang may naalala siya bigla. Anong? Meron Ate Ivory, nilinggan ni Xiao Tao si Ivory, nagtataka kung bakit hindi siya nito sinagot, nagising si Ivory mula sa kanyang pagkatulala at umiling, Xiao Tao, bakit sabik na sabik kang hilingin sa iyong kapatid na si Sanchen na i-activate ang Pangu-Axe, hindi ba't nasabi na natin ito dati, ang target ng kabilang partido ay ang Pangu-Axe, kung i-activate niya ito ng maaga, hindi ba ito maglalagay sa iyong kapatid na Sanchen sa isang mas mapanganib na sitwasyon, tumingin si Xiao kay Ivory. Bahagyang nagulat, sa oras na ito, ang mga mata ni Ivory ay puno ng pagdududa at pagbabantay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!